Sa pong pinagpalang hapon sa buhay ng bawat anak ng Lord na nandito sa lugar na to. Alam ko po, tayo po ay excited at handa ng maranasan ng kanyang presensya. Amen. Pwede bang pakitapik ang iyong katabi at pakisabing handa ka na ba? Amen. Isang pinagpalang hapon sa iyo, kapatid. Ngitian mo muna yung katabi mo. Isang pinagpalang hapon sa iyo, kapatid. Ayan. Amen. This place is a place of rest. A place where His people can dwell in His presence. And right now, we are expecting something new na gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po. Amen. At ang mga anak ng Lord na handa ng magpuri at sumamba sa Kanya, inaaniyahan ko po na tayong lahat ay tumayo sa oras na to at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang the best na palakpak sa ating Diyos. Ang ating buhay na Diyos. Ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ang Diyos na kayang magbago. Ang Diyos na kayang magbago ng sitwasyon. Ang napakabuting Diyos. Come on, people of the Lord. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon na nagbigay ng tagumpay. Na nagbigay ng tagumpay sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sa pamamagitan ng Kanyang habag. Right now, your people is praising you, Lord God. Right, our hands are clapping, O Lord God. Right, our hands, O Lord God, are lifting, O Lord God. We welcome you, our sweet, precious Holy Spirit. We need you today, O Lord God. We want you today, O Lord God. We are nothing, O Lord God, without your presence, without your glory today, O Lord God. And as we come before your holy presence, O Lord God, ano man po, O Diyos, sa mga bagay na nakikita mo sa aming buhay, O Lord God, na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, O Lord God, kami ay nagpapakumbaba sa hapong ito, Panginoon, for us to see your face, O Lord God, for us to reach your heart, O Lord God. Let nothing in our hearts, O Lord God, let nothing in our minds, O Lord God, let nothing in our lips, O Lord God, can be, O Lord God, hindered, O Lord God, unto worshiping your name today, O Lord God. Forgive your people, O Lord God. Forgive us, O Lord God, from our sins, O Lord God. Cleanse us, O Lord God, by the power of your blood, O Lord God. Cleanse us by the power of your Spirit, O Lord God. Purify, O Lord God, the lives of your people, O Lord God. Give us clean hands today, O Lord God. Give us pure hearts today, O Lord God, that will be purely seeking your face, O Lord God, that will be purely worshiping only you this place, O Lord God, in this place, O Lord God. Today, O Lord God, let your Spirit come, O Lord God. Let your kingdom come, O Lord God. Let the heavens open, O Lord God. Let your mighty power, Lord God, move in the lives of your people, O Lord God. Every areas, O Lord God, ng iyong mga anak, O Lord God, na pumunta sa lugar na ito, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa, O Lord God. And we will rejoice in your name today. We will praise your name today because you deserve to be glorified. You deserve to be lifted high. You deserve to be exalted up, O Lord God, for all the good things that you have done, O Lord God, for all the victorious things that you have done, O Lord God, for your faithfulness, O Lord God. Here are your people, O Lord God, that will say that you are good, O Lord God. We thank you for this moment, O Lord God. Holy Spirit, come, O Lord God. We need your fire, O Lord God. We need your glory. We need your presence today, O Lord God. We give you all the glory. We give you all the honor, O Lord God. All the praises to you alone, O Lord God. You will be highlighted in the lives of your people today, O Lord God. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord.
Hallelujah. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, we will praise the Lord. Amen po. We will praise His name. Amen. Itataas natin ang kanyang pangalan sa araw po na ito dahil siya ay karapat-dapat. Amen po. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise you. Because you are here, O Lord God. We will lift you up in this place. Thank you, Lord. We thank you, Lord. You are here as we lift you up. You are riding on our praise.
your name in this place. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor, O Lord, in this place. Prepare your people right now. We humble ourselves, O Lord. Let nothing but your Holy Spirit come. Let nothing, O Lord God, but the pure works of your Spirit today. Let nothing, O Lord God, but your glory, your presence today. Let nothing but Jesus in our hearts today. We welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you right now. Let us lift our hands right now. Let us open our hearts right now. Jesus is here. No spirit but the Holy Spirit, but the Holy Spirit, come, 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 come. No spirit but the Holy Spirit, but the Holy Spirit, come, come, oh Lord, come, come. No spirit but the Holy
describe. Only one word comes to mind. There's only one word to describe. Of your works, there's only one comes to mind. There's only one word to describe. Only one word comes to mind. There's only one word to describe. Lift your hands and say, Holy, holy, Lord God Almighty. Holy, holy, Lord God Almighty. Oh, there's only one word for us to describe you. We worship you. We worship you. There's only one word comes to mind. There's only one word to describe.
celebrate your faithfulness. We celebrate your greatness. We celebrate your holiness in this place, O Lord God. At malaya ka, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan, gumawa at makipag-usap sa inyo pong mga anak sa lugar na ito, O Lord God. We continue to invite your presence in this place. This is our home. This is our place of worship. And this is the place, O Lord God, where we exalt your holy name, O Lord God. We give you all the praises and the glory in the mighty name of Jesus, the victorious people of God. Everybody say, Amen. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Wow, praise God. Amen. Praise God. So, ngayong araw po na ito ay napaka-special na araw para sa ating mga kananayan. Pakitaas nga po yung kamay ng mga nanay natin. Pa-wave po ng inyong mga kamay. 1, 2, 3, 4. Ayan po, Happy Mother's Day po. Palakpakan naman natin ng mga magigiting nating mga Mahina po yung palakpak nyo para sa mga nanay natin. Amen. Praise God. So, nagpapasalamat po kami sa Lord sa inyo pong mga buhay. We couldn't stay here or we will not be here pag wala po kayo na mga ginamit po ng Lord. And before po ako mag-share ng Word of God, gusto ko lang din po magkaroon ng a brief testimony na ginawa ng Lord bago po natin talakayan yung espesyal na araw na to ng mga nanay. And last Thursday po ay May 9, kami po ay humayo sa Tansa upang magkaroon ng campus evangelism, and praise God for the victory dahil alam nyo po, grade 11 lang po yung napangaralan namin doon at 2,000 students po yung tumanggap kay Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mahina yung palakpak natin kay Lord. Ayan, praise God. At bago yung araw na yun, grabe yung battle. Dahil 33 rooms yun, kailangan namin ng maraming preachers. But God is good kasi kahit na sa kabila po na nag-back out po yung ilan po namin mga kasamahan, naging 7 na lang po kami. Paano namin pagkakasyahin yung mga classrooms, paano namin isisiksik yung sarili namin sa mga classrooms. But nag-provide si Lord ng mga tao, kaya yung 7 po na yon, tinriple ng Lord, 21 na po kaming humayo. Ayan, at pagkatapos po nun, grabe po yung ginawa ng Lord, even sa provision. Salamat po sa mga nagkaloob, sa nag-seed. By faith po talaga lahat. At humayo kami na parang paano ang mga bagay, pero umuwi po kami na puno ng kagalakan. Alam niyo po ba, sa sobrang kagalakan, hindi po ako nakatulog. Sa sobrang saya ko po, sabi ko, sobrang saya ko, hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya. Lord, thank you so much dahil sobrang dami mong niligtas. And nagpapasalamat tayo kay Lord. Alam niyo po, sa sobrang saya ko, sa isa sa paggising ko ng umaga, natatawa ako sa panaginip ko, wala akong ibang ginawa, kundi tumalon ng tumalon. Yes! Lord, thank you, Lord, ng tumalon po ng tumalon. Kaya sabi ko, siguro yun yung nararamdaman ng kaluluwa ko na hindi ko may paliwanag. Kaya po sa panaginip na lang ako tumalon. Sabi ko nga po kay Pastor Jack, Pastor Jack, Hearty, alam mo, sa sobrang saya ko, gusto kong sumayaw. Pero hindi ako sumasayaw. Hindi ako sumasayaw. Yan po, the joy of the Lord is our strength. Grabe po yung joy ng Lord. And sa kabila po ng great battle sa likod po nun, ang sabi ng Lord doon, bakit kayo nagtataka sa mga battle? Bakit kayo nagtataka, nag-aatrasan o kulang kayo? Malaking ani yung kakaharapin ninyo. So, if there is a battle, there is a big victory. Sa kabila ng lahat ng mga digmaan natin sa buhay natin, why God allowed that big battle in our lives? Dahil hinahanda rin ng Lord ang tagumpay mo dyan. Amen? At tayo ay nagtagumpay. At ang good news po nito, by July, binuksan po ulit ng principal, assistant principal na hindi lang grade 11 yung ating papasukin, pati grade 12. Kaya kailangan natin ng marami pang mga manggagawa. Kulang daming anihin, kulang po sa manggagawa. And kailangan po natin ng marami manggagawa. And nag-open rin sila sa iba pang mga gawain kung kailangan ng counseling ng mga kabataan. Since number 2, si Tansa National High School sa teenage pregnancy. Number 1 si Dasma.
Kaya God's hand has come to rescue this youth. Amen? Because they are the leaders for tomorrow. Amen? At sagot po sila sa mga panalangin natin at intercession. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin si Lord ng malakas. At marami pang magbubukas na school, naniniwala po ko doon. Amen. At we appreciate yung mga nakasama po natin sa evangelism, even po yung mga the beloved and in the main church, sila Sister Amy, sila Sheila, and meron po tayong mga kasamahan na meron po mga atake ng kaaway, like nagkasakit yung anak or kung ano-ano pa, merong interview, but pinili pa rin si Lord. Kaya po asahan nyo yung reward ng Lord sa buhay nyo. Dahil pinili nyo si Lord, hindi kayo bibiguin ng Lord. Amen? So ngayong oras na to, gusto ko pong bilisan yung pagkakataon na to appreciate the mothers, to appreciate the woman of God na mga ni-raise ng Lord sa mga kapanahunan na to. Pakisabi nga po sa yung katabi, woman is powerful. Yes, woman is powerful. Dahil sa pamamagitan ng isang babae, hindi lang po ng lalaki, she can make things happen. Kaya niya makapangyari ng isang bagay. There are two things na pwedeng gawin ng mga babae. One is to abort, one is to birth. Regardless if we see physical birthing, pero hindi lang tayo magbe-base sa physical birthing, there are also spiritual birthing na nangyayari. At if we fail to see na yung mga taong mga babaeng katabi nyo po ngayong oras na ito, na meron silang kapangyarihan na isilang ng isang dakilang bagay, we will fail to encourage them and to lead them and to motivate them. Hindi natin alam kung ano yung hinahanda ng Lord sa mga babae na yan. Pero ngayong oras na to, before ako mag-start, merong isang babae sa Bible na ang pangalan niya ay sa Eva. Hindi nakinig si Adan sa ahas kasi hindi kayang tinagin nung ahas yung instruction ni Lord kay Adan. Pero dahil may isang Eva na very powerful yung influence. Pakisabi sa iyong katabi, influence. Influence. Alam niyo po ba kadalasan nagagawa ng mga babae influence? Minsan papasok sila sa isang room, sobrang tahimik, sobrang pale. Pero pag may dumating na isang babae, sobrang joyful niya, biglang nagbabago yung room. Biglang sumasaya, biglang nagigiliwanag. Kaya di ba po sabi nila, happy wife, happy happy life, ayan. Kasi kapag malungkot po yung mama or may sakit yung mama sa loob ng isang bahay, dama po siya sa buong bahay. Unlike po sa papa. Pero gusto ko po munang i-share ang message natin sa araw na ito ay godly woman. Pakisabi sa katabi mo, godly woman. May papakita muna po kung unang picture. Hindi yan. Yung mother na marami siyang... Yan. So, kilala natin yung mga mother na yung yung multitasking. Sobrang daming ginagawa. Actually, kulang po yan para ilarawan po kung gaano karami po yung ginagawa ng isang nanay. Nagwawalis, namamalansya, naglilinis, nagluluto, nagtatrabaho, naglalaba, nagsasampay, nag-aalaga sa anak, minsan nagko-construction pa. Tapos yung kadalasan na nakita ko po, kadalasan ng ganyan, yung mga ganyan po kadalasan is mga babae po. Sorry po. Kailangan itaas ko muna yung tawad ng mga babae. Multitasking, which is, nakita ko po siya sa mama ko hanggang sa na-adapt ko habang nagluluto, naguhugas, tapos meron pang kung ano-anong inaasikaso. Parang hindi napipirma yung isang kamay ng isang nanay. Pero dahil po dyan sa mga sacrifices na yan, grabe po, receive your reward today po sa araw na to. Sa mga nanay natin na grabe yung pagpapagal. Salamat po sa pagluluto nyo, pagpaplansya, paglalaba, pagsusumika para po sa mga kabataan, sa amin pong mga anak. Salamat po. We appreciate you a lot. We love you po and we honor you po. And meron po yung kasunod na babae. Bago ko pumunta sa godly woman, pupunta muna ako sa mga ungodly woman. Yung babae po na yan, siya po yung asawa ni Lot.
that time, nagkaroon ng instruction si Lord na gugunawin niya yung Sodoma at Gomorrah at ang instruction niya ay huwag kayong lilingon. Pero yung asawa ni Lot, hindi niya sinunod yung instruction, paglingon niyang ganon, siya ay naging haliging asin. Siya yung woman na hindi marunong sumunod sa instruction. Kaya sinama ko siya sa mga ungodly. Sinabi ng wag lilingon. Ibig sabihin, kapag may panibago na sa'yo pinapagawa si Lord, may panibago na siyang pinapapuntahan sa'yo, at sinabi niya, wag mo nang balikan yung nakaraan mo, past na yon, kinalimutan ko na yung past mo, gumagawa na ako sa'yo ng bagong bagay, then move forward. Obey God's instruction. Amen? So yung next picture niyan, yan yung totoong picture ng sa Israel yan, doon yan sa area ng Sodoma at Gomorrah, na yan po yung na-preserve nila ng itsura ng asawa ni Lot. Hanggang ngayon. Then yung place po na yan, as in isolated, desolated place, walang, pag dumadaan ka dyan, masabi nila malalasahan mo pa rin yung lasa ng asin, yung alat. Tapos yung init, mararamdaman mo, iba yung init dyan. Yung asin dyan, yung hindi pwedeng gamitin sa pangluto. Kasi yun yung time na dinestroy ng Lord yung Sodoma at Gomorrah dahil sa kasalanan. Number 2 na ungodly woman. Siya po yung asawa ni Job. Na nung nakita niya na nawala na lahat ng kayamanan, namatay na ang kanyang mga anak, at pagkatapos buong katawan ni Job ay napuno na siya ng sugat. Ang ginawa niya, ang sinabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero ang sabi doon ni Job, sa kaginhawaan mo lang ba pupurihin si Lord? So meron pong mga ganito na mga uri ng mga babae na yung bang in times of trouble, in times of hardship, huwag ka na mag-church. Wala namang nangyayari. Huwag ka na mag-pray. Wala namang nangyayari. Wala kang nakikitang sagot. Ang tawag po doon, yung always mga discouraging woman. Sila yung palagi kapag kausap mo, instead na ma-encourage ka, imagine niyo na lang po, sa lahat ng bagay na nangyari kay Job, that time ang kailangan niya is encouragement. Ang kailangan niya is strengthen. Pero ang ginawa sa kanya ng asawa niya, dinown pa siya. Kaya dumating sa punto, pinalitan ng Lord yung asawa ni Job. Why? Dahil hindi makakatulong yung old wife niya na yan para ma-reach niya yung another level up na hinahanda ng Lord sa kanya. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, hindi ka ganyan. Hindi yung pagkausap ka, instead na ma-encourage sa'yo yung tao na di-discourage. Pakisabi sa iyong katabi, you are an encourager. Amen. Next naman po. Ayan, that time si David, siya yung pagkatapos na makuha nila ulit yung Ark of the Covenant, nagsaya si David, praise God, tas nagsaya siya, to the point na nagtanggal po siya ng mga damit niya para magsaya siya. And instead of makasama niya yung asawa niya sa pagsasaya na finally nabalik sa atin yung Ark of the Covenant, ang nangyari pagbalik niya, yung next picture dyan, ang sabi niya, hindi ka man lang nahiya. Di ka man lang nahiya. Talagang sa harapan ng mga alipin ng mga babae, doon ka talaga nagpuri kay Lord. Nakakahiya yung pinakita mo. Ito naman yung babae na ayaw niyang nakikita yung asawa niya na lubusang nagpupuri kay Lord. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yan. Magiging masaya tayo kapag nakikita natin yung mga tao sa buhay at nanay natin, girlfriend natin, asawa natin na nagpupuri kay Lord. Dahil, bakit? Kasi ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kasama siya doon sa mga ungodly woman. Next po. Sino to? Okay, siya si Herodias. Siya yung napakatindi ng influence na Herodias. Siya yung nagbigay ng advice na ipapugot yung ulo ni John the Baptist. May mga ganitong babae na sila yung pumuputol ng tawag ng isang tao. Sila yung pumapatay sa tawag ng isang tao.
And katulad siya, yan si Herodias. Kaya naging masyadong short yung life ni John the Baptist kasi merong isang Herodias na wicked woman, ungodly woman, na nagsabi na sa kanyang anak na, sige, i-request mo sa tatay mo yung ulo ni John the Baptist. At sila yung mga taong nagde-destroy, nag-a-abort ng destiny ng mga lingkod ng Lord. Next po, ayan, famous yan, si Delilah. Hindi lang niya basta pinutol yung buhok ni Samson, kundi naging daan siya para ma-pluck out yung mata ni Samson, madukot yung mata ni Samson, and na-lost yung eyesight ni Samson, na-lose yung vision ni Samson dun sa mga bagay na gusto pa ng Lord na ipagawa sa kanya. So, meron pong mga ganitong mga babae na inaalam yung lakas, ano kayang lakas ng tao na to? Ano kayang source ng lakas niya? Okay lang sana kung inalam lang. Pagkatapos alamin, i-strengthen pa. Kaso ang problema, pagkatapos niyang alamin yung lakas ni Samson, ang pagkatapos nun, kinat niya. And we are not that kind of person. Hindi tayo katulad nun. Na pagkatapos natin malaman yung kahinaan ng kasama natin o kapamilya natin, tatargetin natin yon para mas lalo siyang malumpo, manghina. Hindi po tayo ganon. Amen? Ngayon po, sa may verse sa Proverbs ng ungodly woman, a wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like a decay in his bones. Yung isang babae na may magandang pag-uugali, korona po siya ng asawa niya. Hindi sumasakit yung ulo ng asawa niya. Ano naman kayang ano naman kaya sinasabi ng asawa ko sa akin, magkakasama na naman sila kung ano namang pangit sinasabi niya sa akin. Hindi ganon. Kundi, but a disgraceful wife is like a decay in his bones. Yung babae na hindi, disgraceful, para siyang tumutunaw ng buto ng kanyang asawa. Yung next verse po. The wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears her down. Yung isang kamay ng isang babae na matalino, na wise, nagbubuo siya ng house. Pero yung kamay ng isang foolish, tinitir niya to. Instead na maayos, ginugulo niya to, sinisira niya to. Yan yung parte ng ungodly woman. Next po. Okay. Yung isa po dyan, okay, 1 Timothy chapter 5 verse 13. And they are on the list. They will learn to be lazy and will spend their time gossiping from house to house, meddling in other people's business and talking about things they shouldn't. Ito naman yung mga woman ng time na, ayan, yan yung idle woman. Sila yung makikita na instead of building their house, ang ginagawa nila, walang ibang ginawa, kundi spend their time gossiping from house to house. Ngayon sa Pilipinas, ang tawag dito, marites. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Hindi tayo yun. Ayun. Proud ako dyan po na sabihin, dahil yung mga nanay po natin sa lugar dito ng Summer Point, they are evangelizing the people. Kasama po namin sila sa evangelism. Kaya hindi ako naniniwalang nasa grupo tayo nito. Will spend their time gossiping from house to house, meddling in others people's business, and talking about things they shouldn't. Ibig sabihin sila yung mga, uy, Mare, alam mo ba si ganito? Grabe, no? Yun yung pinag-uusapan nila. Umaga pa lang, nauna pa sa manok, hanggang hapon, may halak na walis tingting, may hawak na tamo, ganon. Tapos pinag-uusapan nila yung ibang tao. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Yan, they are part of this woman na sinasabi ko. Pero po, pupunta tayo sa mga godly woman. May picture po dyan. Yan. Kapag papansinin niyo po, matanda na po yung babae na yan, siya po si Sarah. Kasi at her old age, niya na-receive yung pangako ni Lord. She is a woman who believes in God's promise. Kahit na parang late na.
So may mga taong nire-raise up si Lord, mga babae at lalaking nire-raise up si Lord na parang sa tingin mo ang tagal dumating ng pinangako sa'yo ng Lord, ang tagal dumating ng mga bagay na inaasahan mo, pero at their old age, kahit tingin mo matanda ka na, may edad ka na, nakikita mo pa rin yung sarili mo, makikita mo pa rin ang sarili mo na naniniwala ka na Lord, pangyayarihin mo pa rin yung pinangako mo. Gagawin mo pa rin kung ano yung sinabi mo. Lord, sasagutin mo pa rin ako sa prayer ko. She is one of the example na isang babaeng naniniwala sa pangako ng Lord kahit parang late na. Next po. Siya si Hannah. Yan. Siya si Hannah. Anak niya si Prophet Samuel. Siya yung isang tao na, Lord, kung bibigyan mo lang ako ng anak, iaalay ko po siya sa'yo, ibibigay ko po siya sa'yo. And nung nakita siya ni Eli, ang sabi, mangyari ayon sa pinaniniwalaan mo, ayon sa pinagpe-pray mo. Sila yung mga praying woman. Yung laging umiiyak kay Lord. Alam niyo po ba ang palad natin kapag may kasama tayong isang babae na laging umiiyak kay Lord? Yung tinatawag na intercessor. Yung mama ko po, intercessor po yun. Lagi niya po sinasabi na pinagpe-pray kita, pinagpe-pray ko si Papa, pinagpe-pray ko yung mga tao. Wow. Very rare heart. Kaya mapalad kapag mayroong isang babaeng katulad niya na nagpe-pray para sa'yo. Ibig sabihin, iba yung heart niya para sa'yo. And what happened is, she is a woman who keeps her promises. Kasi after na dumating si Samuel, ginawa niya yung pinangako niya. At pagkatapos, si Samuel ay naging isang propeta ng Lord. Imagine niyo po yun. Meron lang isang babae na umiiyak kay Lord, nagpe-pray kay Lord. Hindi mo alam yung ginagawa mong pagpe-pray, pag-iyak kay Lord, pananalangin kay Lord, meron na palang isang lingkod ng Lord na sinisilang dahil sa prayer mo. Hindi mo alam, anak mo, apo mo pala, kaya wag kang huminto. Amen? Do not stop. Amen. Next natin po. Okay, yung next natin dyan, yung mother ni Samson. Same, hindi rin siya magkaanak. Pero siya naman yung woman na kung saan binilinan ng Lord, wag mong hayaang magupitan ng buhok ng anak mo, i-preserve mo siya, ingatan mo siya. She is a woman na naginamit ng Lord to preserve the destiny ng kanyang anak. So merong ganun po na kapag alam mong tinawag ng Lord yung anak mo para maglingkod, meron siyang mga utos para sa anak mo. And makikita mo na kapag ginagawa mo siya, na ingatan yung anak mo na to, makikita mo na lang isang araw, tinutupad na ng anak mo yung kalooban ng Lord sa buhay niya. And si Samson, lumaki siya. Mahaba yung buhok niya, hindi nakahawak ng mga patay, pagkatapos hindi nakatikim ng alak dahil yun sa pagpe-preserve ng magulang. And I appreciate most yung mama ko kasi masasabi ko talagang ginamit siya ni Lord para ma-preserve yung buhay ko. Which is very rare yung mga people na katulad ng mga mama natin, yung mga kabataan, kapag feeling nyo na pinaghihigpitan kayo ng magulang nyo, which is yun yung naisip ko before, akala ko lang strict sila mama, akala ko lang strict sila papa, but hindi ko alam that it is God's way of protecting me. God's way of preserving me. At yun yung pinapasalamatan ko na parang yung strictness na yun na nag-ingat po sa buhay ko. Amen? Kaya papasalamatan natin yun, ay appreciate po natin yung bagay na yun. And si Elizabeth, siya yung mama naman ni John the Baptist, na through her teachings, lumaki si John the Baptist, a great prophet of God, humble prophet of God. Then, so, iba pa po, Mary, mother of Jesus, siya naman yung woman na nagsabit na dalaga siya. Tapos, iba po yan. Yung dalawa silang babae. Yan. Si Mary, siya naman yung nagsabit na
Ganun po ba? Sige, mangyari sa akin kung ano yung dapat mangyari sa akin. Humble heart, childlike heart. Si Mary, sa kabila ng meron siyang, sigurado ako meron siyang sariling plano, pero nag-submit siya dun sa kung ano yung plano ni Lord. Si Elizabeth, yung kanina yung magkasama sila, na-raise up si John the Baptist. Kung papansinin niyo po, si Jesus Christ, hindi lang siya na-surround ng mga lalaking ministers, ng mga disciples, even woman. Even the body of Christ is called bride of Christ. Kasi merong katangian yung isang babae kung bakit pinipili ng Lord yung mga babae. And Mary Magdalene, siya naman yung pumunta sa tomb. Which is pwede mong i-expect na si Peter, si James, o si John yung pupunta, pero si Mary Magdalene yung pumunta sa tomb. Asan si Lord? Ikaw po ba yung kumuha sa kanya? Sabi mo kung nasan siya. Ituro mo sa akin kung nasan siya. Kayo po ba yung kumuha sa kanya? Ayan, hinahanap niya si Jesus. Siya naman yung kind of woman na hinahanap si Jesus. Yung isang Mary naman, yung last, yan, siya yung pinaka-favorite ko. Siya yung babae na kung saan laging gusto sa paanan ni Jesus. And alam nyo po ba, God is raising up woman like her. Na, Lord, dito lang ako. Lord, uupo ako dito. Lord, dito ako masaya. Dito ako payapa. Dito ako magkakaroon ng kagalakan. And that woman also describes in Proverbs 31, sobrang hirap hanapin yung mga virtuous woman. Sobrang higit pa po sila sa mga golds, diamonds, and dahil mahirap silang hanapin, makita sila sa paanan ni Lord. And right now, yung heart po na yan na gusto ng Lord na makita ka niya, laging nasa paanan niya. Imagine niyo po, that kind of character, hindi po siya lumabas sa isang great apostle. Lumabas siya sa isang humble na isang babae. At ang sabi, huwag niyo siyang pakialaman. Dahil itong ginawa niya sa akin, kahit saan ipangaral ang ebanghelyo, ipapahayag ang bagay na to in remembrance of her. At ang gumawa po niyan, isa pong babae. And ikaw, ano yung pwede mong gawin ngayong oras na to para sabihin ng Lord, yung ginagawa mo na yan, anak, sasabihin ko yan sa maharapan ng mga anghel para maalala na ginawa mo yan minsan at natouch mo yung puso ko. And right now, yung mga nanay po ng buhay namin, mga nanay po natin, mga intercessor, mga evangelism team, ay ina-appreciate naman yung buhay nyo. Thank you po for your sacrifices. At nakikita po ng Lord yung mga pag-iyak nyo sa paanan ni Lord. And because of your life, marami pang mga tao na gagawin yung bagay na yan at magbibigay ng buhay kay Lord. Uupo sa paanan ng Lord, luluhod, because there are women na naging leader, na manguna para gawin po yung bagay na yan. And right now, every one of us, let us close our eyes. At ngayong oras na ito, God wants to see you at His feet. Katulad ng ginawa ng godly woman na yun. God wants to see you having rest at His feet. Masyado kang maraming ginagawa, masyadong maraming kapaguran. Now is the time God is waiting for you. We are here, Lord. We want to be at your feet, Lord. We want to be at your feet, Lord, katulad ng babae na yun. Ang mga nanay namin, O Lord, sa lugar na ito, ang mga babae at mga lalaki na narito, Panginoon, you know their pain, you know their struggle, you know their situations, O Lord.
At ngayong oras na ito, your feet is open. Ang iyong paanan, Panginoon, ay naghahantay, O Lord, upang kami ay lumapit at magpahinga. You can come. You can rest. You can come at the feet of Jesus and you can rest. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. Amen. Come on, let's rest in the presence of our Lord today. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. Amen. You can come at the feet of Jesus. You can come at the feet of Jesus. Like Mary, you can come at the feet of Jesus to rest in His presence, to rest in His glory, to rest in His love, to rest in His comfort. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. Your love is overwhelming. It's Thank you, Jesus. And right now, we will pray for our mothers in this place. Ang bawat nanay natin sa lugar na ito, our parents, our mothers that are still alive, we will release the strength of God. We will release the blessing of God upon them. We will release the protection of God upon them. Right now, let everyone in this place will raise a declaration of prayer for her parents right now. Right now, Lord God, we declare, oh Lord God, your strength and your long life to our mothers, oh Lord God. Their sacrifices will not be put into vain. Ang kanilang mga pagpapagal at mga sakripisyo, Panginoon, ay hindi masasayang, oh Lord God, because you will reward them, oh Lord God, with your eternal life, with your strength, oh Lord God, and with your goodness all the days of their life, oh Lord
God. Let your comfort come upon on them, O Lord God, in times of their trouble. Sa panahon na sila'y nalulungkot, let your joy come upon them, O Lord God. In times of their sickness, let your healing come upon them, O Lord God. In times, O Lord God, they need, O Lord God, your rescuing hands. Your hands come upon them right now. And we speak your blessing. We speak your favor. We speak your love over them, O Lord God. And eternal rewards are waiting for them. Eternal rewards are waiting for these people, O Lord God. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. The blessing sa bawat isa sa atin na narito, imagine ninyo ang nanay ninyo. Habang tayo ay narito, imagine your mother. Tayo magdedeklara ng panalangin ng the blessing. Ang awiting the blessing ay deklarasyon ng pagpapala sa nais nating gustong pagpalain. Ito ngayon ay araw nila, araw ng iyong ina. Araw ng nanay mo, nasa probinsya man ang nanay mo, nasa bahay man ang nanay mo, nasaan man sila ngayon, o maaaring ang nanay natin ay nandito sa loob ng church, at ang mga nanay na nandito, na-appreciate namin ng inyong mga buhay sapagkat nandito kayo. Hayaan ninyong tanggapin ninyo ang pagpapala ng aming mga panalangin sa buhay ninyo ngayong araw na ito. Pinahalagahan ninyo ang Diyos sa araw na ito, mga nanay na nandito. Hindi kayo uuwi na kung saan walang basbas ng panalangin. Uuwi kayong may basbas ng panalangin na galing sa Diyos. Sapagkat hindi mo pinagkait ang oras mo sa Diyos sa araw na ito. Marami tayong mga lakad na pwedeng lakarin. Maaring pwede tayong pumunta sa iba't ibang lugar. Pero walang the best na place, the best na lugar na pwede mong puntahan sa araw ng mga nanay, kundi ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. Ang Diyos na nagpapahala sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na may hawak ng buhay mo. Kaya sa oras na ito, mga magulang, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga nanay po ninyo na nasa kanya-kanyang tahanan, imagine ninyo sila. Alam ninyo, tandaan ninyo, dumating ang panahon, makinig ang bawat isa habang kayo'y nakapakit. Nung ako ay nagagalit sa aking nanay, inis na inis ako sa nanay ko nung panahon na kung saan hindi pa ako malalim kay Kristo. Sinisisi ko ang nanay ko, bakit marami kong kapatid. Sinisisi ko ang nanay ko, parang hindi ko nararamdamang mahal ako ng nanay ko. Pero dumating ang panahon, sinabi ng Diyos sa akin, kailangan ni Jesus ng nanay mo. Kailangan niya si Jesus. Kailangan niya si Jesus. So meaning to say, kailangan ng nanay ko si Jesus. Kaya idinaan ko sa panalangin ng nanay ko. Ngayon pala, kailangan pala ng nanay ko ang panalangin ko. Ang nanay ko pala ay nangangailangan ng panalangin ko. Kung kayo'y nag-struggle sa inyong mga nanay sa mga oras na ito, kailangan ng nanay mo si Jesus. Kailangan ng nanay mo si Jesus. Kailangan ni Jesus ang prayer mo para sa nanay mo. And we will pray for them right now. Are you ready to pray for them? Are you ready to bless them? Imagine din mong nanay mo sa oras na ito. Lahat ng mga worshipers sa oras na ito, magfo-focus tayo sa oras na ito sa pamagitan ng mga talentong kakayahan ay pinagkaloob ninyo sa ating Panginoon ngayon. Ibinigay ninyo sa Diyos ang mga talent ninyo ngayon. Hayaan ninyo, buong puso ninyong awitin si Lord, awitan tugtugan ng Panginoon. Come on. Oh, the Lord bless you. And keep you. Imagine mo nanay mo. Habang tinutugtog mo yan, habang kinakanta mo yan, imagine mo sa isip mong nanay mo. Lord. Come on, come on. Come on. Pakilakasan mo ang bawat isa po sa atin na narito. I want to hear all of the instruments, all of the backup, please. Lord bless you and give you, make His face shine upon you and be gracious to you. Mention the name of your mother. Turn
Lord, salamat. Ginamit mo sila na iniluwal kami sa mundong ito. Ginamit mo sila. Kung paano si Jesus in-acknowledge niya ang kanyang ina sa lupa, ina-acknowledge din namin ang aming mga ina. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kami, Panginoon, nabuhay sa mundong ito. May ginamit ka pa rin sa aming magulang na nauna sa aming nabuhay bago kami lumitaw sa mundo. Kaya ang aming mga inang ito, o mga kinikilala naming nanay, o Diyos ng mga kapatiran, at ang mga nanay na nandito, Panginoon, salamat po sapagkat hindi ka madamot upang magpala sa iyong mga anak na managing ina. Lahat ng mga ina na narito, Panginoon, na nagbigay ng panahon sa iyo. Sa aming deklarasyon sa kanila, Amen, Lord. Umaagri kami sa deklarasyong yon. Ng pabor mo, ang pagsama mo, ay laging sasa kanila. Panahon ng pagsubok at problema, ikaw ang kanilang lakas. Lord, sa oras na ito, kung paano mo, Panginoon, pinupuno ang isang sasakyan ng gasolina. Ang isang sasakyan, Panginoon, na laging ginagamit ay nauubusan ng gasolina. Maaari ang ilan po naming mga nanay rito ay nauubusan na sila ng lakas ng gasolina dahil sa kakatrabaho, Panginoon, sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. But ngayon, Panginoon, muli mo silang punuin ng gasol, ng lakas, ng gasolina, ng lakas. In the name of Jesus, strengthen them upang hindi sila give up, hindi sila sumuko sa buhay, kundi magpatuloy silang lumalaban sa buhay na may pananampalataya sa iyo. Salamat sa aming mga magulang. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, katulad ng aming deklarasyon, o Diyos, sa kanila sa oras na ito. Umaagri kami na sila'y pinagpala mo na sa mga oras na ito. Hindi namin ina-underestimate ang panalangin ng bawat isa sapagkat sinabi mo na kami manalangin upang kami ay makatanggap ng mga pagpapala galing sa iyo. At ang mga pagpapala, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. O Diyos, ang aming mga magulang ang siyang tatanggap at makakatanggap din nito, Panginoon, sa mga araw at oras na ito, Lord God. Ikaw ang magbibigay ng way upang sila'y tumanggap, o Diyos, ng mga biyaya na galing sa iyo, especially lakas na galing sa iyo, Panginoon. Kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. We appreciate you, Father. We appreciate them, my Lord. Thank you. To you belongs all the praises in Jesus' name, and all the people of God, everybody say, Amen, 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 Amen. Ayan, praise the name of God. Salamat. Tandaan po natin, kung wala si Mary na ginamit ng Ama, walang Jesus na lilitaw sa mundo na nagkatawang tao. Amen? So meaning to say, ang mga nanay o mga babae sa mundo ay ginagamit ng Panginoon para ma-fulfill ang will ng Father. Kung si Jesus nga, may ginamit pa ang Ama para lumabas siya sa mundo, para matupad ang pagbibigay niya ng buhay sa cross. Gayon din sa panahon natin, may mga babae na patuloy na ginagamit ng Lord para mapangyari ang kanyang kalooban. Kaya congratulations po sa ating mga nanay sa oras na ito. Amen? Ayan. Kaya nga sa mga mister ninyo dyan, na may mga asawa kayong babae at hindi na uso sa inyo ang I love you, naku, mag-I love you kayo sa inyong mga asawa. Amen? At sa mga magiging ina pa lamang po, ay I-declare, magiging nanay din po ang bawat isa sa atin na may partner na at may asawa na hindi pa nagkakaanak, ay magiging nanay na kayo soon.
Walang amen. 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 Ayan. Kaya sila ay magiging, maano na rin natin silang Happy Mother's Day. Ano? Marami pa sa ating mga hindi pa ina, pero may mga asawa na. Okay, meron po tayo Holy Communion. Ayan. Sige, bigay po natin sa ating mga kapatid. Every time na ako po ay nagtitake ng Holy Communion, lagi ko pong inaalala ang ginawa ni Jesus sa krus sapagkat ito po yung kanyang instruction sa atin na alalahanin ninyo ang ginawa ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay sa krus. Ang kanyang katawan po ay larawan po ng pagpapagaling sa ating mga buhay. Yung katawan niya po na nasugatan. Sa kanyang mga sugat, tayo po ay kanyang pinagaling. Kaya may healing po. Kung alam nyo lang, may healing po na bit-bit ang Holy Communion. May mga kapatiran po tayo na may mga sakit. Kapag sila po yung may sakit at nagkakaroon ng Holy Communion, sumasampalataya po sila sa ating Panginoon kasi inaalala po nila yung katawan ni Kristo na by His stripes we are healed. Amen? Kaya kung kayo may mga sakit sa mga oras pong ito, alalahanin natin si Jesus nagpapagaling ng may sakit. Ayan. At ang saro naman po, ang good news, kapag tayo po yung nagte-take nito, gaano mang karami ang iyong kasalanang nagawa. Okay? May nagawa ka kanina, kahapon, na kasalanan. Tandaan natin, 1 drop of the blood of Jesus Christ is enough para patawarin ang iyong mga kasalanan. 1 drop lang na blood ng Panginoon, sapat para mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi lang isang drop ang pumatak sa cross. Amen? Maraming dugo ang lumabas sa Kanya. In fact, sa heaven, mayroon pong isang lingkod ng Panginoon nakita po doon. Para po siyang pool na may blood. At sabi po niya, ano po itong pool na ito? Sinabi ng Panginoon, yun po yung kanyang dugo na naglilinis ng mga kasalanan ng mga tao. Amen? Kaya nga, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Tayo hingi mo po muna ng tawad sa Diyos. Lahat ng nagawa mong kasalanan, may good news. May kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Kaya sa oras na ito, alalahanin natin ang ginawa ni Jesus sa cross. Siya'y mapagpatawad. Ganyang kanya kamahal. Naglalarawan ng kanyang pagpapatawad. Ang saro at ang tinapay ay naglalarawan na mamang po ng pagpapagaling niya sa ating mga sakit. By His stripes we are healed. Pinastens na po ng Panginoon. Yung word na yon para sa present tense natin ay matanggap po natin ang healing. Noong pa man po, pinagaling na po tayo. Tatanggapin mo na lamang po ito sa present tense ng kalagayan natin ngayon. May past tense na ginawa na ni Jesus. Ginawa niya na. Kiklaim mo na lang. Ang healing ay nasa atin na. Kiklaim mo na lang. Kung kayo po'y nakahingi na po ng tawad, sige po, ang bawat isa itong humingi ng tawad. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa. Forgive us for all of our sins. Cleanse us with your blood. At kami aalis sa church na ito mamaya. Mapupuno ng kagalakan sapagkat kami pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Hindi na makikita ng dyablo sa amin, O Diyos, ang kasalanan. Kundi makikita na ng dyablo sa amin, hugas na kami ng iyong banal na dugo. In Jesus' mighty name. Taas natin ang ating saro. I mean ang tinapay. Lord, ang tinapay na ito, Panginoon, ay simbolo, Panginoon, ng iyong katawan. Kung kami po ay may mga sakit sa oras na ito, Diyos, palakasin mo kami, Lord. Strengthen our body. In Jesus' name, we declare healing in our body. Right now, in your name, we claim your healing power. Sa pamagitan ng ginawa mo sa cross, kili-claim namin, Lord, ang healing. Ang healing. Ang healing, we claim healing. Long life sa aming buhay. Long life. Lord, healing sa aming katawan. In Jesus' name, tayo po'y kumain ng tinapay.
sa sorrow. We claim the cleansing power of your blood right now in Jesus' name. Tayo po uminom po ng praise God in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God, amen. Announcement po, sa darating po na Sunday, May 19, ay opening na po ng ating church po sa General Trias. Okay? Dahil po ang service po doon ay 2:30 at magkakaroon po ng celebration po doon. Mukhang alanganin po yung aming alis po doon para magkaroon ng service ng 6 p.m. sa tingin ko po. Kasi magkakaroon po ng celebration po doon. May mga banding pa po doon, may mga usapan pa po doon. Kaya pagbigyan po natin ang church ng General Trias. Kaya kung okay lang po sa inyo ang service po natin sa Sunday ng May 19. Sa May 19 lang po, that for the sake of opening po ng General Trias ay 7 p.m. Ano po? Ng gabi. Yan lang po ay minsan lang ito mangyayari. Na service po natin ay 7 p.m. Sa May 19 lang po ito. Okay lang po ba? Kasi magahol po talaga sa oras, baka magahol po kami. Ano po? Kaya kung sino po yung kayang umaten ng 7 p.m., praise God. Kung hindi naman po, praise God pa rin po at naiunawaan at naiintindihan naman po namin kayo doon. Pero hanggat maaari, kung kakayanin ninyo, mas maganda. Dahil kami po, kahit kami po ay galing na po doon, pupunta pa rin po kami dito para po magkaroon ng gawain. Amen? Kaysa i-postpone po natin ang service. Mas magandang may gawain dito kaysa postpone. Lalo pa po Sunday service po ito. Hindi ito basta Bible, hindi lang ito basta service, hindi Bible study, hindi ito yung basta service, Sunday worship service. Kaya hindi po natin ito mapopostpone. Amen? Kumbaga, wag niyo po isipin yung time, siguro 7 p.m., then hindi naman po natin haabaan po yung service natin sa mga oras na yun para hindi po kayo uwiin ng gabi. Okay? Ngayon naman po sa giving po natin, kung mga nakaprepare po kayo, nakahanda po kayo sa tithes and offering ninyo, sa seed po ninyo. Ako po nagpapasalamat, natuloy po yung aming evangelism sa Tansa at nag-provide si Lord. Nung gabi pong iyon, halos wala kaming budget pa. Dinaan na lamang po namin sa prayer, sa pananalangin nung Wednesday. At nagulat kami, may tinatch si Lord, may kinonvict. At napangyari po yung gawain sa Tansa. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Nakapag-love gift pa po tayo, nakapag-bless pa po tayo sa mga dapat i-bless. Amen? Ng mga anak ng Diyos. At nakapagpapakain pa po tayo ng 21 na tao sa SM pa po kami nun. Okay? Could you imagine saan natin kukunin yung budget? Pero dahil nga po sa Lord, hindi niya po tayo pinabayaan at nangyari ang dapat mangyari. Kaya tayo po yung manalangin sa mga oras pong ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa natapos po na gawain. Ang pagmamahalan namin, O Diyos, ay patuloy, O Lord God, na lumago. Mahal namin ang aming mga magulang at mahal namin ang mga ina na naririto sa mga oras na ito. Purihin ka, O dakilang Diyos, at kami uuwi pansamantala at sumaamin ang lakas na galing sa iyo. Sumaamin, Panginoon, ang kapayapaan na galing sa iyo. At kami magre-rejoice sa araw na ito. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kagalakan. Sapagkat natutuwa ka kapag nagagawa namin ang iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. At bago po ang lahat, may bibigay po muna kami sa mga nanay. Ayan, may mga nanay po ba tayo nandito? Praise God. Amen. Sa mga dalaga po natin dito, yung magiging hindi muna kayo. Okay. Ayan. Happy Mother's Day po sa inyo. May mga chocolate po tayo.